Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin yung March 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Hala. This is a general reading, magkaiba ang general reading at ang personal reading. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is vice versa, anak. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin isipan. Pag hindi nag-resonate at hindi man nangyari, ibig sabihin hindi mo energy ang nakuha natin. Igalang natin kung kanino energy ito. Meron tayong ear, maaari may mga ni-receive ka na good news, no? Yan, ingat din kayo with comes sa ear, maaari manghihina ang inyong mga pandinig, ikaw o malapit sa puso mo, o may mga mapasok na mosquito o insect or masugatan, diba? O kaya may mga sakit sa tenga. Yan. Siguro naman wala naman may luga, diba? Sorry sa kumakain. Yan, basta may something happen, baka anuhan ng ballpen, kung ano man yan, ikaw or malapit sa puso mo. Grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Sinasabi dito, kailangan mo talagang balansihin ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin kung saan man ito. Sa kaperahan man yan, sa relationship man yan, sa sarili mo man yan, sa health issue mo man yan, if ever na meron, anything. Kailangan is careful handling. Okay? Iba dito siguro kailangan nyo mag-change kung may mga ano kayo, mag-change ng mga gulay, no? Mga veggie, mga greeny. Yan, kailangan nyo atang mag-change. Iba para magkaroon ng balancing situation sa nakita ko dito. Baka mas damihan nyo kumain ng ng mga green food. Ganyan. And maaring you are dealing or relationship with the older woman. Maaring ikaw ito, maaring tatay mo, kung ano man siya. Or baka siya yung may kailangan na ganito, di ba? Kung ano man yan. Kaibigan mo man siya. July, ibig sabihin July, 7 hours, 7 days, 7 weeks, 7 months, yan. Something happens, siguro may mga problem na dadaan bigla, ganyan, no? O kaya mga bad news, kung ano man yan. Kung ano man ang sitwasyon to. O kaya July is, maaring ito is, o maaring itong tao na to, July ang birthday niya. Yan, July is, kung ano man July meron ka. Kung ano man meron sa July. Pero kasi wave kasi siya, ibig sabihin, there's problem. Unicorn, use your intuition to make a beneficial change. Kailangan magtiwala ka sa iyong intuition, sa instinct mo, and listen to your inner voice kasi yun yung guidance mo, yung mga angels mo. No? Kaya makinig ka. Kung ano yung naisip mo, yun. Opportunity or a windfall. Yan, may mga, baka ito yun. Kung ano man siya. Pero titingnan mo siya, di ba? Carrots, ibig sabihin, yung iba dito, maaring, kasi nandito rin to. Maaring kulang kayo sa mga vitamin, ha? Yung mga greeny, mga orange na na pagkain. Hindi junk foods, ha? Yan, mga gulay-gulay, o carrots, unit ng carrots, o kaya ano ba vitamin ng carrots? Hindi ko alam vitamin ng carrots D, E, hindi ko, di ba engot? O, engot talaga ako si ate. Yan, yung mga kailangan nyo atang mag-change, yung mga, ikaw, o malapit sa puso mo, no? O baka kulang kayo sa mga vitamin, baka kayo is namumutla na, diba? Yan, baka yung mga kulang na vitamin dyan. Tingnan natin ang iyong first week, kasi 4 weeks ang meron sa March. First week, mga posibilidad na kaganapan sa'yo. First week ng March 2025 Capricorn. Wow! Tignan mo! Ito! There's a luck! Ito ata yun, yung good news, Yan, kung tataya kayo, ha, sabi dito, you need to trust to your intuition, ha.
Yang middle sa jackpot, fortune, and we have the reward. Kung saan man yan, ikaw, good news, there's a good news. Halimbawa, yung anak mo, pumasa siya sa exam. O kaya, ikaw naman, o yung kapatid mo, asawa mo, karelasyon mo is tumama siya. Diba? Hindi man ganun kalaki, pero tumama siya. Halimbawa, ganun. May mga luck happening into your life. Ibig sabihin din, ang nakikita ko dito, sandali, explain ko. May Galileo. Okay. Dito, also the luck is, ibig sabihin is merong isang sitwasyon sa buhay mo na aalisin mo na. Ganyan. Kumbaga, handun yung sitwasyon na mailelet ko ka, you walk away with something, o iiwas ka, o kaya handun yung sitwasyon na i-end mo yung sitwasyon na yun, o ilelet ko mo yun. Na parang hindi siya mag-fit sa'yo. Hindi kasi siya mag-fit sa'yo, or hindi naman talaga nagsasucess yung bagay na yun, o sitwasyon na yun, ganyan. O kaya handun na yung ihiwalay mo na yung sarili mo sa iba, ganyan. Going toward to your success, going toward sa iyong bagong simula, sa iyong bagong journey, ganyan. No, and then, nandun na yung luck. Ibig sabihin, malalakpasan mo yung sitwasyon na yun. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na, na, na hindi ka masaya, na you feel incomplete, o kaya yung may mga disappointment man yan, ganyan. Na maaring aalis ka doon, o i-end mo yung sitwasyon na yun. And then, you will be lucky. Diba? Ibig sabihin, hindi mo in-expect na makakaya mo palang umalis o makalimutan yung sitwasyon na yun. Diba? Yun. Sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo naman is, merong isang situation sa inyo na makakaramdam ka ng emotions na maaring inaakala mo this is a luck. Basta iba vice versa ko siya ha. Naakala mo na yun na pala, pero hindi pala. No? Na maaring sabihin ko lahat sabihin ko na lang. May nakita ako na sabi ko nga, di ba, may lungkot, may unhappy family, o may mga situation na pwede siyang makancel, may mga situation na makakaramdam ka ng, iba sa inyo is parang you feel unwelcome dun sa bagay o sa sitwasyon na yun. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay na hindi mag-fit sa'yo, o magkakaroon ng division, o divide, kanya-kanya, ganyan. Sa iba sa inyo is, andito yung, may mga situation na hindi stable, kaperahan, pamilya, relationship, trabaho, kasamahan sa trabaho, ganyan. No, may tao na nai-insecure, and then nakikita ko dito na merong mga bagay na parang mabibigatan ka dun sa sitwasyon na yun. Parang too much responsibility. Yung iba kuhanin mo lang sa ito. Mayroon akong nakikita na tao na may too much responsibility yung inaklang niya sa sarili niya, sa balikat niya. Parang isinalo na niya lahat ng problema, ng responsibilidad, ganyan. So nakita ko to. And then, yun yung gusto mong malakpasan. No? Kung gusto mong malakpasan, kasi nandito ka rin kasi sa stress, ganyan. No? Kung gusto mo talaga siyang malakpasan, kailangan mo kumilos. No? You need to i-end mo yun at ayusin mo yun. I-let go mo yun, no? Kung ayaw mo nitong mga to. Kasi malalakpasan mo daw yung bagay na yun. Kumbaga, challenge yun sa'yo, no? Na kailangan mong i-let go yung bagay na yun o i-ending yung sitwasyon na yun. So, nakita ko dito. May tao ko nakita. May tao ko nakikita na hindi siya pwedeng maasahan. Hindi siya mapagkakatiwalaan. O maari ikaw, hindi ka nagtitiwala sa sarili mo. Na makakayanan mo yung mga situation na pinagdadaanan mong stress. Diba? O kaya, problema. Yan. Anxiety. O kaya, iba sa inyo naman, malalakop sleep kayo. Kulang kayo sa tulog. O kaya, mananakit yung mga ulo nyo. May headache. Sa iba naman, may mga sitwasyon daw ako na nakikita na you have an idea na gusto mong i-pursue, pero ipagpapaliban mo siya. Yun ang nakikita ko sa iba.
Kunin mo na yung sa'yo doon. Pag nangyari sa'yo yun. Pag hindi. Sa iba dito, may mga disappointment pa. Iba dito parang may mga gusto kayong subukan ng bagong path. Yan ang nakita ko. Kailangan mong i-force yun para dumating si luck. Diba? Oh, anak, ano ba yan? Cute kita yun? Second week, Capricorn. Capricorn second week. Hala, merong lumipad na pupo ah. Ito mga anak ko. So nga na. Second week, Capricorn. Oh yeah, live, learn na. You need to learn from the past if ever na ano meron. Iba sa inyo, mananaginip daw kayo. May mga mapapanaginipan kayo. Baka dun yung makita yung number. Baka sa gamble yun. Kaya pag may napanaginipan kayo, mag-prepare na kayo ng memo. Memo sa tabi ng gilid nyo, tsaka ballpen. Para pagka naalimbungatan ka, hindi mo makalimutan. Kasi pag nakatulog ka na uli, makakalimutan mo na uli yung number na yun. No? Tingnan natin. Ay. Iba sa inyo, pinag-uusapan kayo. O kaya may mga pag-uusapan kayo. Iba sa inyo, yun nga pag-uusapan kayo. O kaya may mga pag-uusapan kayo na about vacation, ganyan. Na may mga i-illusionin kayo, may mga i-daydream kayo, may mga papangarapin kayo. No? Dito. And then, nakikita ko rin dito na okay, wait a minute. Yung iba sa inyo, may tao dito, ikaw or someone, parang may magbibigay ng suporta or mag-advise sa'yo. Yung iba dito may mga pag-uusapan kayo, either a dream or wish come true, o mga kahilingan, o kaya nakikita ko dito is related to money, business, stability, money. Yun na nakikita ko dito. May mga pag-uusapan. Yun. And then, may nakikita akong dalawang babae, tsaka isang lalaki. Yun yan. Hindi ko alam kung kapatid mo siya or a member of the family. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw kayo ng pagbabago sa buhay nyo. Kasi maaring meron na kayong ikakat sa buhay nyo o aalisin sa buhay nyo. Halimbawa, magtitipid ka na, magiging very practical ka na this time, di ba? Kasi nandito ka na sa pangarap mo, di ba? Kumbaga, mas magiging practical ka ngayon at magtitipid ka na, hindi ka na bibili ng kung ano-ano, ganyan. Tithinking mo na yung mga dreams mo, magtithink ka na sa future mo, ganyan. Magiging very caring ka na. Also, or magiging aware ka na. Also, dun sinasabi ko rin sa iba sa inyo, when it comes sa health issue, ganyan. O kaya mga kinakain mo, yan. Kumbaga may mga babaguhin ka sa sarili mo, sa mga patakaran mo, sa sistema mo, ganyan. Sa buhay mo, may babaguhin ka. By the second week. Parang magpo-focus ka na dun. Tingnan natin ang iyong third week, Capricorn. Iba sa inyo, introvert talaga. Kumbaga, hinihiwalay nyo yung sarili nyo sa ibang tao. Mas gusto nyo nag-iisa kayo. O kaya, kumbaga, mahilig kayong tumingin sa mga online, ganyan. Yan. Sa mga YouTube, ganyan. O kaya, may mga kausap kayo sa
you have an online community, mga ganyan. Kumbaga, iba yung interest mo. Magkaiba kayo ng interest sa tao na malapit sa'yo. Halimbawa, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, kapatid mo, magkaiba kayo ng interest, hindi kayo pareho. Sa nakita ko sa'yo dito, may tao dito na nagkakaroon siya ng lungkot or pagsisisi sa nakita ko dito. And then, nandun yung gusto niya ng open communication sa'yo, gusto niya ng partnership or commitment or pagkikita. No? Sa nakita ko dito. Pero, isa sa inyo kasi is hinihiwalay niya yung sarili niya. Hindi nga kayo same page nito sa tao na to. Kumbaga, walang, kung kayo is magkasama man nitong tao na to, sa nakita ko, kahit hindi kayo, kasi walang nangyaring pagbabago. Sorry kasi wala talaga. Wala nangyaring pagbabago. Parang ano ba, kanya-kanya. Ayan, tinakita mo naman, di ba? Kanya-kanya siya. Oo, sometimes malungkot. Sometimes nakakaramdam ng lungkot. Parang feeling alone, ganyan. Parang nag-a-isolate ka sa sarili mo, ganyan. Yun naman na nakikita ko dito. Ganyan. Kumbaga, magkaiba talaga kayo ng interest sa buhay nitong taon. Sana walang mangyaring pagtatalo, no? Yeah, parang may nakita kong mangyaring pagtatalo or there's a lack of community when it comes to a family, to a relationship, ganyan sa iba, o sa trabaho man yan. O kaya, lack of, community, o hindi kayo nagkakasundo ng anak mo, ng karelasyon mo, ganyan. Kumbaga, may mga kawalan ng, hindi kayo masaya. Hindi ko naman sinasabi na malungkot at nag-aaway kayo. Kumbaga, siguro may iba mag-aaway, o kaya magkaaway, o kaya pagka magkasama kayo, hindi naman nyo na-enjoy yung isa't isa. Kasi, pareho nga kayo introvert. Diba? Kumbaga, magkaiba yung interest nyo, pero magkasama kayo, ganyan. May tao dito na gusto niya, iba yung interest niya. Mari ikaw, iba interest mo. Siya din, iba interest niya. O kaya, anak mo, iba interest. Tapos magkaiba kayo ng interest. May mga tao na hindi kayo match. Hindi ko naman sinasabi na totally, hindi lang kayo pareho ng thinking, ng interest sa buhay. Ganyan. 4th week. Iba dito, I hope walang magkaroon ng separation dito, ha? Baka magkakaroon ng separation kasi may nakita rin ako dito na tao na immature. No? Sana walang separation. Iba dito, may connection kayo, pero dyan lang kayo. Ganyan. May mga dissatisfaction dito. May mga maiinis, may mga mayayamot. May mga sasama ang loob. Kuhanin mo lang yun, sa iba lang naman yun. Ay, the mask. Yan natin. May deception ka. Wag mong anuhin yung sarili mo. Iba dito, nililing lang nyo yung sarili nyo. Or someone. Ay, lumabas pa rin. May taong masakit ang likod. No, ikaw or malapit sa puso mo. Ang sinasabi rin dito ay parang you're looking for a direction or you want a new horizon or someone want a new horizon. O ikaw na mismo yung parang nagkakaroon ka ng deception sa sarili mo na may mga gusto kang mangyari o maganap na pagbabago sa buhay mo pero hindi mo magawa. Nagkakaroon ka ng option sa buhay mo, 'di ba?
Kaya medyo naiinis ka, naiirita ka, ganyan. Gusto mong magkaroon ng malaking pagbabago, pero andun yung situation na nanghihinayang ka naman sa part na yon kapag gagawin mo yung kumbaga nagkakaroon ka ng choices sa buhay. Ganyan. Kakaroon ka sa choices or hindi yung sitwasyon na hindi mo alam paano baguhin o magkaroon ng changes into your life. Halimbawa, wala akong pera. Pero anong gagawin ko? Gusto kong mag-ipon pero hindi ako makaipon. Naiinis ako. Kasi ang dami kong babayaran, ang dami kong dapat gawin, di ba? Kumbaga, lagi ako nag-feel. Di ba? Yung mga ganun. Kumbaga, ayoko na ng sitwasyon ko kasi ang hirap or problema, yung mga ganun. Kaya minsan naiinis ka na rin sa sarili mo. O kaya sa trabaho mo, sa relasyon mo, ganyan. Gusto mo ng malaking pagbabago o gusto mo na magkaroon ng pagbabago. Kasi pero you're always fail dun sa sitwasyon na yun. Kaya minsan nabubuisit ka. Pero tandaan mo, you need to focus, no? Sa nakikita ko dito. Ganyan. So, iba naman sa inyo is for the 4th week is may tao ata na makipag-union sa'yo. Ganyan. Gustong makipag-union na kasi nagsisisi siya at gusto niya ng pagbabago at gusto niya ng new horizon sa'yo. Kaso, napaglalabanan siya ng sarili niya. Naliling lang siya ng sarili niya o nahihirapan siyang magdesisyon. Kasi, ang nakikita ko dito hindi niya alam kung paano ang gagawin niya. Pero gusto niya ng magkaisa kayo or gusto niya ng makapagkita sa'yo o gusto niya ng union sa'yo, ganyan. Yun nakikita ko. Pero hirap siya magdesisyon. Iba dito, someone's pretending ha, o kaya halimbawa naman may karelasyon ka o kaibigan mo o kasamaan mo sa trabaho, wearing a mask siya. Kumbaga nagpe-pretend siya na mabait siya o kaya malungkot siya pero still okay yung mukha niya. Basta someone's pretending. In what way, I don't know. Ganyan. O kaya, andun yung sitwasyon na pwede rin may reconciliation sa'yo nasingit ko kasi baka makalimutan ko. Kaya siningit ko na baka makalimutan ko na nasa isip ko. And then also, nakikita ko rin dito yun nga, yung tao na maaring ka lang, parang hindi ko masabi kung ni-use ka lang niya o ano Pero, kontento siya na nandyan ka. Ganon. So, nakita ko to. Kuhanin mo lang sa'yo. Arigato naman sa God bless.